Okay. Start na po tayo. Gandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ito po, lahat po ng media ngayon pinag-uusapan, ito pong tungkol sa pagsosoli. Tignan nyo po yung mag-highlight yung media natin Ang ina-highlight po nila sa desisyon ng Korte Suprema, yung pagsosoli po ng 60 billion na kinuha po mula po sa pondo ng PhilHealth. Kinuha po yan nung Finance Secretary pa si Recto, kinuha po yan ng pamahalaan sa PhilHealth. Ganito po na magtrabaho yung media natin, no? Parang anong ano bang mali doon ba dong talaga namang pinasusuli? Ano bang mali doon ba dong tagumpay nga yung mga nagsampa ng kaso? Correct kayo dyan, pero mamaya papakita natin kung bakit yung pagbabalitang ganyan, kung hindi kayo matalas, katulad ni Badong, hindi nyo ganong mauunawaan na meron silang minimenos. May minimenos po sila sa kanilang pagbabalita. Pag-uusapan din po natin, kanya-kanyang panukala na lang tong mga dilawan para hindi ko alam kung nagpo-propaganda lang po to. Ito naman po si Sereno nagsabi po na kung gusto talaga ni Bato na mailigtas si PRRD, aminin niya raw sa ICI, humarap daw siya ron, na siya ang may kasalanan ng lahat para po makauwi na si PRRD. Kung ano-anong kalokohan ng mga pinag-iisip ninyo. Oh, ano yan, palit ulo? Bawal po yan. Pag wala ka pong kasalanan, wala kang kasalanan. Ipinaglalaban po ng mga Maka Duterte, wala pong kasalanan si Bato at si President Duterte. Saan kayo nakakita na legal na mga utos ay gagawan nyo ng kasalanan? Yan yung problema nito mga dilawan Pinatatanggap nila sa mga Pilipino na masama yung ginawa ni Tatay Digong na war on drugs. Kailan pa po naging masama ang paglaban sa droga? Sige nga, sabihin nyo nga na pag kayo po ay nangangampanya, sabihin nyo nga na pro-droga kayo. Kalukuhan ninyo. Wala pong politiko na magsasabi na pro-droga siya. Kung wala pong politiko na magsabi na pro-droga, lahat kayo anti-droga, bakit minamasama nyo yung ginawa ng mga Duterte nung panahon na sila'y namuno? Kahit papiliin yung mga tao ngayon anong gusto nyo? Yung war on drugs ni Tatay Digong o yung ngayon na nagpapahuli mag-isa yung mga droga, lumalangoy, papunta sa kapulisan, nagbubulan yung mga tao Panay kayo ka mga kalokohan. Nakakita. Kung gusto daw iligtas ni Bato si Sereno ay siya raw ang umamin sa mga kasalanan. Bakit mo aminin yan? Di naman tayo kaano-ano ng ICC. ICC kayo ng ICC, wala naman pong jurisdiction sa atin yan. Huwag kayong mag-alala. Kung ito po 1 taon, bago pinagpasyahan ng Supreme Court, 2024 po yan yung utos na yan 1 taon po ang nakalipas. Bago po nagpasya ang Supreme Court, maghanda po kayo pag nagpasya po ang Supreme Court na illegal ang ginawa niyong pagdakip kay Tatay Digong. Ano pa kayo na parang may maling ginawa si Tatay Digong? Ano ba mali sa paglaban sa droga? Huwag na tayo magbulahan. Ang kumakampi sa droga, yan ang mali. Kayong mga dilawan, lahat kayo, dapat kayo. Bakit? Banal ba yan si Dilima? Napanood natin lahat ng kaso niyan Iba po talaga pag live, 'di ba? Hindi nakatanim na sa utak ng mga Pilipino na nung iniimbestigahan si Dilima, meron po siyang frailty sa woman, meron po siyang yung driver niya, kalaguyo niya, bagman niya pa. Hindi na po mabubura sa utak namin yan kasi napanood namin yan ng live. Yan yung ayaw nito nila Sandro Marcos. O ngayon, nagpapanggap pa, sabi ni Sandro Marcos. Kasi ang dami pong umatake. Ba?
Alam mo naman yung mga Marcoses, mahilig po yan na press con. Mga press ano lang, yung mga press release lang. Yung mga papogi lang po. Parang si Lenny yan eh. Panay sila mga photo ops. Nung marami pong umaatake, bakit hindi live yung investigasyon kay Sandro Marcos? May bago na pong dialogue si Charis. Eto na po. Demure na demure si Charis. Oh. Nung siya po ay nanunumpa, tayo pag Ito po ang sabi ni Sandro Marcos. Dahil po katakot-takot na batikos ang nangyari sa kanila. Yung ICI, bakit executive session, 'di ba? Bakit hindi nyo ni-live yung investigasyon ni Sandro Marcos? Ito na po ang katwiran ngayon ni Sandro Marcos. Sandro Marcos, ICI may release video of my testimony if it will not harm probe. Yan ang problema sa inyo. In the first place, bakit nyo gusto ng executive session? Bakit ayaw ninyong i-live yung inyong mga testimonya? Kasi simple lang po yan. Yung tao po, sinasabi nyo, kinikilala nyo yung ICI, kaya kayo nagpunta riyan. Yung mga Duterte, hindi kinikilala yung ICI. Ano, bali? Ano sabi ni Pulong? Hindi ako pinanganak kahapon para hindi ko malaman kung ano ang palabas. Umasa kayo, no? Akala nyo, handang-handa na lahat eh. Akala nila mauuto nila si Duterte, si Pulong Duterte. Kayo ang nauto ni Pulong Duterte. Umasa, napahiya nung nang sinabi bigla ni Pulong na, ano ko bali? Ano ko pinanganak kahapon para makipaglokohan sa inyo? Si Pulong Duterte lang po ang tanging iniimbestigahan na wala namang binibintang sa kanya. May binintang po ba kayo na ghost project? Wala. May binintang ba kayo na substandard project sa Davao City? Wala. Bakit nyo imbestigahan? Kasi sabi ni Tinyo eh. Sabihin lang ni Tinyo, ano kayo? Uto-uto kayo sa mga Makabayan Black? Sinabi lang ng Makabayan Black, susunod kagad kayo. Utusan ba kayo ng Makabayan Black, kayong mga ICI? Ilan po ang ghost project? Yun na lang pong nakita o hindi pala nakita ng AFP, 200 plus na. Yung sinasabi ng DPWH, 400 plus. Bakit hindi nyo unahing imbestigahan yung merong ghost project? Sa Davao, wala nagsasabing may ghost project. Pero pilit ninyo dahil sinabi ni Tinyo. Napakakapangyarihan ba ng Tinyo na yan para lahat na sabihin, susunod kayo? Okay. Napakapeke, no? Nung marami na po na bumabatikos, bakit hindi naka-live yung testimonya ni Marcos, Sandro Marcos? Bigla magsasabi si Sandro Marcos, I may release my video of my testimony if it will not harm probe. Utot nyo pare-pareho. Ngayon ka pa nagsabi na pwedeng i-release. Bakit hindi po pwedeng live? Kasi pag live po, ganito po pag live eh. 'Di ba? Katulad ngayon, naka-live ako. Ano mang masabi mo, 'di ba sa live, mahirap mong i-correct. Mahirap po mag-live yung mga kabisote. Kasi pag may nakalimutan ka sa mga kinabisado mo, kitang-kita po yan sa live. Yan po ang pagkakaiba ng live at saka ng hindi live. Mahirap nang bawiin. Okay, hindi naman po ako nagsabi niyan yung kay Bato. Huwag niyo po akong pagalitan.
Punguna ako. Hindi po. Oh, katulad nito, ICI. Nag-resign na po. Yung di umanong bagman ni Marcos Jr. Ito po si DOJ Undersecretary Jose Jojo Cadiz Jr. Bakit hindi nyo man lang pinatawag yan? Ang dami pong binabanggit ng mga bagman, ng mga involved. Bakit hindi nyo po imbestigahan si Secretary Amina? Bakit hindi nyo po imbestigahan si Bersamin Lucas? Lucas Bersamin pala. Unahin yung imbestigahan si Pulong Duterte. O ngayon na-realize nyo na hindi nyo na, wala nang pakinabang ang ICI dahil hindi nyo naman kayang pilitin na magpaloko sa inyo, sa sarsuela ninyo, yung mga Duterte. Ano sabi ni Boying? 1 buwan na lang o 2 buwan na lang yung ICI. Kasi hindi naman kayo nakatulong sa paninira sa mga Duterte. Para saan pa kayo? Yun lang naman ang purpose ng yan. Okay. May sinabi po rito sila Dr. Richard Mata. FPRRD and BP Sara knows how to negotiate and use China's strength to push our infrastructure forward. PBBM on the other hand keeps painting China's billing yet proudly claims the completed projects as his own legacy. Alam na po ng buong Pilipinas yung Bukana Bridge. Maraming salamat na rin sa pagkiklaim ni BBM. Buong Pilipinas po pumapalag maliban sa mga loyalista at sa mga dilawang kokonti lang naman sila. 7,000 lang sa buong Pilipinas. 7,000 lang po sila sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Sa ginawa ni BBM, ginalit nyo na naman yung mga tao. Unang-una po, lahat po ayaw, di ba? Makakita lang kayo na magkasama si BP Sara o si Pangulong Duterte at mga inchik kahit sino. Pro-China talaga yan. Binibenta ang Pilipinas. Panay paninira po ginawa nyo sa China, Mr. President. Ngayon pong patapos na yung pinagawa ng China. Regalo po sa kabutihan ng pakikitungo ng China at ng Republika ng Pilipinas nung panahon ni Tatay Digong. Niregaluhan po ng China ang Pilipinas. Hindi lang po isang bridge yan, di ba? Yung sa may Binondo. Meron din dun na napabayaan na lang. Ewan ko kung panahon ni Yorme, gumanda na uli. Nakakalungkot po. Bagong-bago pa lang yung bridge na yun. Nalulungkot din po ako nung dumayo kami sa may Dolomite. Ganun na po ang inabot ng Dolomite, no? Wala na po talaga walang kainte-interes na panatilihin yung kagandahan ng Dolomite. Kung maintindihan tong gobyerno talaga na to. Okay. Hindi kayo nasasaktan na sinasabihan kayo ng mga taga Davao na alam ng lahat ng mga taga Davao na yan po. Hindi po Jones Bridge. Jones Bridge. Matagal na yung Jones Bridge eh. Yun pong bridge po ng China, yung bago po diyan. Correct. Mahirap po. Mahirap sa live ang mga sinungaling kasi matutuklasan ka eh. Kami po, magkamali man, madali namin sabihin, ay mali kami. Kasi prone ka talaga sa pagkakamali, di ba? Lalo na kung nagsisinungaling ka. Kami nga hindi nagsisinungaling, na mamali pa pag live eh. Ino-correct nyo pa kami, di ba? Dahil hindi kami sinungaling, nagpapakorek naman kami. Ganun lang po yun. Ito po, yung sa Bukana Bridge, 2 po yung na-expose dyan, no?
Hindi po totoo na si BBM ay talagang yung pinapakita nila na panay kasamaan yung dinudulot ng China sa atin. Eto, kitang-kita nyo naman. Libre po yan, libre. O, naglalabasan na po ngayon yung mga video. Eto kasi katwiran ng mga tukmol na mga loyalista at mga dilawan eh. Bakit daw kiniklaim ng mga Duterte na sa Duterte daw yan? Bakit daw kiniklaim ng mga supporters ni Duterte na sa Duterte? Totoo naman, regalo po yan ng China eh. At tingin nyo ba magre-regalo pa China ngayon? O nagre-regalo pa rin. Kahit ganyan ang turing ng gobyerno sa China, tumutulong pa rin pag may sakuna, di ba? Mas malaki pa tulong nila. Anyways, ang punto ko lang dito, yung Bukana Bridge, kumbaga, ano yan sa mga post-post? The one who got away. Yan po ang karelasyon natin na nakakapanghinayang na bitawan. Kumbaga sa karelasyon, yung China, na hinayang tayo. Bakit? Imagine niyo kung tuloy-tuloy po ang relasyon. Baka bago magtapos si BBM, i-inaugurate niya na yung Mindanao Railways. Baka yung mag-i-inaugurate na rin siya nung ano pa yung isang napahinto nila dahil wala na tayong kasunduan sa China. Yung Bicol-Manila Railways. Nakakapanghinayang po, di ba? Dahil lang sa pagsipsip natin sa US na hindi naman tayo pinapansin. Inaasar pa ni Donald Trump. Kawawang kawawa. Yan ang pinagpalit natin. Totga. Ika nga ng mga Gen Z. Gen Z ba yung nagsasabi ng Totga? The one who got away. Yung ba yung one that got away? Okay. Punta na po tayo rito sa mga main topic natin. Teka lang, baka may masisili pa tayo. Eto. Sa pamagat po ng Bilyonaryo Channel, The Government is Lying. Ang tanong po nito ni Eduardo, hindi, mas maganda siguro, konti lang naman to. Pakinggan na lang natin itong interview ni... What are you thinking of? Bakit? What are you thinking of? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit? What are you thinking of? Bakit ganon? Bakit iba-iba yung naratibo? Bakit pinaalis si dating ES Bersamin? Bakit sinasabi niyong meron dong 5 billion that if true the president knew about it, why did he not veto it? Because supposedly in that budget, he vetoed 198 billion ho ba? Yes. At least that's what is coming out. So, ano ho ang inyong theory? Okay, eto Eto, lagi nilang kinakatwiran to. Kung si BBM ay talagang involved dyan, bakit may binito niya yung budget? Bakit may binito siya? Ito po ang paliwanag ni Erese na isang congressman. Pakinggan natin. Kaya matutuklasan lahat ng mga kasinungalingan ninyo. Siyempre, hindi namin alam kung ano naganap, di ba? Hindi namin masagot yan bakit may binito si BBM. Ngayon po, alam na natin kung bakit may binito. Pinaliwanag ni Erese. Yung kaisa-isa yung katwiran na walang kinalaman si BBM dahil siya mismo yung nagpaimbestiga, may binito pa siya. Ito po, paliwanag ni Erese, pakinggan natin. Well, the government is lying. The government is lying. Tapos. Nagsisinungaling ang gobyerno. Diba ang sarap? Ay, tuloy natin. Baka sabihin nyo na. Why? 2023 budget. GAA. Sinalaula ito ng Kongreso. 300 billion yung insertions, diversions, and amendments. Hindi. Ito yung unang budget ni BBM 2023. Kasi 2022 si Tatay Digong pa gumawa niyan eh. Sinalaula.
ng Congress yung budget. Yan ha, 2023, tandaan niyo yan. 300 billion ang insertion. Kumibo si Presidente, hindi kumibo yung cabinet. Correct. Hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung cabinet. Pakinggan nyo lang ha. At ang pagkakangiti ni Erice dito para nakakaloko na hindi kumibo si Presidente, hindi kumibo yung cabinet. Di ba? Pero dapat ba alam nila? Natural, dapat alam mo yan. Gobyerno ka eh. Imposibleng hindi alam to ng DBM. 2024. Palagay na hindi nila nalaman yung 2022. Okay. Galing naman. No? Sige, pagpalagay nyo na, hindi nila nalaman. Nalusutan sila ng 2023. 2024. Mas malaki, 500 billion yung insertions, amendments. Was this in the BICAM? BICAM and Congress. Okay. No, sa small committee. May small committee sa... So, 500 billion in 2024? Okay. 2024. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo yung cabinet. Hindi kumibo ang Presidente, hindi kumibo ang cabinet. Pangalawang taon. Imagine ninyo. Kaya nasabi niya sinungaling. Tuloy natin. 2025, 473 billion yung insertion, diversions, amendments. Kumibo si Presidente, tinanggal niya lang yung 26 billion. Kasi sumobra na yung budget ng DPWH The Education sa Education Department. Which is against the law. Which is against the law. Pero bukod dyan, pinabayaan ni Presidente na yung 60 billion sa PhilHealth ilagay sa flood control. National Treasury. 107 billion from PDIC nilagay sa flood control. What are you thinking of? Bakit ganon? Naunawaan po natin mga kapatid, napakalinaw po. Kaya po lahat ng palusot nila, mabibisto at mabibisto. Siyempre, hindi natin masagot yun. Hindi natin alam nangyari sa Congress. Ito po, binibisto na po, hindi po ni Toby Chanco. Kasi si Toby Chanco, nahalata na natin yan, binibisto niya yung makakasakit lang dun sa mga taong gusto niyang ilaglag. Hanggang kay Martin lang. Pero hindi niya ilalaglag yung presidente ng Pilipinas. Yung binito pala nilang budget, para maunawaan lang po natin, nakalagay po sa konstitusyon, pinakamataas na budget dapat ay sa education. Ang nangyari po sa 2024 budget, ang pinakamataas po, naging pinakamataas, yun pong budget ng DPWH. For the first time yan. Kaya lalabag po sila sa batas. Dahil nakalagay po sa batas, highest priority education. So for the first time, mas mataas yung DPWH kaysa sa DepEd. Kaya binito ni BBM para mas tumaas yung budget ng DepEd. O, di ba? Yan yun eh. Kaya naipaliwanag maigi ni Erice, 3 taon dumaan sa inyo yung budget. Palagay nyo na yung 2023 na palasutan kayo ng Congress. Oh, pero yung 2024 at 2025 na palasutan pa rin kayo? Imposible. Hindi alam yan ng mga taga-budget. Alam nila yan. Oh. Ito pong mga pagpapaimbestiga ni BBM, hindi po dahil sa gusto niya yan. Matagal niya nang ginagawa yan. Natatandaan po ninyo yung pumutok po. Yung unang-una. Ikalawang ano niya yata to, ikalawang zona niya. Nung mataas na mataas po yung presyo ng sibuyas, sinundan pa ng pagtaas ng presyo ng bigas. Sinuna niya rin po yun. Sinabi niya ron, kayong mga smugglers, hoarders, and price manipulators, mananagot kayo, hahabulin namin kayo. Yan yung mga termino niya. Pagkatapos po nun, tinagpalakpakan na naman. Yay! Mga smugglers. Kung sino po yung mga involved, yun po yung mga malalakas pumalakpak. Yung mga smugglers, yun po ang naka-standing ovation. Akala tapos pagkalipas lang po ng mga ilang buwan, wala na po naghanap ng mga kasalanan sa sibuyas, kasalanan sa mataas na presyo ng bigas. Akala ni BBM, ganyan na naman, hero siya sa zona, tapos ilang panahon lang makakalimutan na yan. Hindi po. Nagkamali siya rito sa flood control project. Bakit?
Kasi may Marcoleta na umungkat. Akala niya hanggang zona lang tapos makakalimutan na ng tao. May Marcoleta na nagdadakdak sa Senado. Moto proprio. Nagkusa mag-imbestiga. Nataranta sila lahat. Kaya wag niyo pong sabihin na si BBM, porket sinabi niya rin yun sa smuggler, hoarders, price manipulator. Sanay si BBM na magsalita ngayon, akala niya mapapayapa. Yung Pogo na pinalitan nila ng Pigo, yun dito na. Saglit lang din yan, hindi na pinag-usapan. Pucha, ang dadrama pa natin yan. May mga nagpakamatay pa sa scatter kuno. Kaya tigil-tigilan nyo kami. Okay, eto po. Yung kay Bato. May nagsabi sa akin, bungo daw ako. Dahil sinabi ko raw na palit ulo. Hindi po ako nagsabi niyan. Si Sereno, bakit ko naman? Ako po, sang-ayon ako kay Bato. Hanggat ito ang presidente, gawin mo ang nararapat, nakikita mong dapat gawin. Kasi, di naman kumikilala yan. Next year, huwag kayong mag-alala. Ito pong Supreme Court. Yari kayo pag nagsabi yung Supreme Court na illegal yung pagpapadakip ninyo kay Tatay Digong. Piltahan kayo ng mga attorney. Okay, dito kay Bato. Kalain nyo, sabihin ni Sereno na mag-take na lang daw ng blame si Bato para makaligtas daw si Tatay Digong. Anong uri kayo ng mga tao? Wala pong ginawang kasalanan ng war on drugs. Minamasama nyo, tao na po magpapasya kung masama po yung war on drugs. So, masama pala eh. Bakit yung Brazil hindi pa huli ng ICC? Masama pala eh. Bakit hindi mo kasuhan si Donald Trump, ICC? Bakit hindi nyo kasuhan yung Brazil president? Ang dami namatay sa war on drugs nila. Oh. Eto si Donald Trump, nagsasagawa ngayon ng war on drugs. Tinitira mga barko ng mga kalaban. Bakit wala kayong warrant of arrest sa mga yan? Ito kasi sila kaya. Ang kaya lang ng ICC, mga maliliit na bansa katulad ng Pilipinas. Hindi rin nga nila kaya yung maliliit na bansa eh. Ang kaya lang talaga nila, yung maliit na yung bansa mo, may traidor pang mga tao rito na gustong ipadala si Tatay Digong sa ibang bansa. Kaya nyo lang nadakip si Tatay Digong dahil sa katraidoran ng mga kapwa niya Pilipino. Si Tatay Digong po, sa atin dito sa Pilipinas, bawal ang isang living o ang isang buhay na tao ay ipagpatayo mo ng monumento. Pero sa tindi po ng ginawa ni Tatay Digong para sa Pilipinas, siya po sa tingin ko, qualified na magkaroon ng rebulto kahit buhay pa. Ganyan po ang utang na loob natin kay Tatay Digong. Pero ano po ginagawa natin? Ano po ginawa natin ganti kay Tatay Digong? Imbis na ipagtayo natin ng monumento, pinakulong natin sa mga pro-drogang bansa. Mga Europeans, pro-droga yung mga hinayupak na yan. Itsura po lang ng mga judge eh. Sana akong sasabihin. Baka pag ipa-drug test mo yung mga judge na yan, putya. Ganun po ka-liberal yung mga taga-Europe sa droga. Tapos sila ang magpapasya. Ibang-iba po yung kultura nila sa droga kaysa sa atin. Okay, ngayon po nakikita na po natin, no? Ano sabi ni Erice? The government is lying. Nung sinasabi nila na wala silang alam. Lahat ng insertion mula 2023
Hanggang ngayon, 2026, meron pa ring insertion. Kala nyo ba natapos na nung sinabi ni BBM, mahiya naman kayo? Hindi po sila nahihiya. May insertion pa rin. Kaya nyo bang pabulaanan yung sinabi ni Libiste? Bakit hindi nyo kinukontra yung sinasabi ni Libiste na may insertion pa rin hanggang ngayon, 2026? Kasi kapanipaniwala si Libiste. Hawak niya. Hawak niya yung mga in-insert ninyo. Once na kinontra nyo siya, hindi matatakot yung mga Gen Z na yan. Kala nyo ba kaya nyo takutin yung mga Gen Z? Okay, punta na tayo rito. Alam nyo po, lahat po ng dyaryo ngayon, tignan natin yung mga headline nila tungkol dyan. Inquirer. Tignan natin kung paano nila binabalita. Wala. Ayun. Ito sa Inquirer. Supreme Court orders return of 60 billion excess funds to PhilHealth. Yan po yung pagbabalita nila. Okay, ito naman, Philippine Star. Natin yung dyaryo na paano nila binabalita yung yung Supreme Court rules 60 billion PhilHealth fund transfer violates Universal Healthcare Act. O yan, mas okay yan. Yung PhilHealth ay yung Inquirer, lang talaga eh. Bulletin. Tignan natin yung bulletin. Ayon po sa Manila Bulletin, SC ruling. Wala rito. Magulo tong Manila Bulletin. Ang pangit. Kaya pala wala nagbabasa sa inyo, Manila Bulletin eh. Ang pangit ninyo. Kimmy, natin kung paano nila Oy, Work. Just in. Wala rin. Masyado naman late tong GMA na to. Wala pa rin yun. Inisnab ninyo. Talaga? Isnab nyo yung Supreme Court? Antindi ah. ABS-CBN. Supreme Court orders government to restore 60 billion PhilHealth Fund. Ayan, di ba? Ganyan yung sinasabi nila. Okay. Ang binabalita po nila, ang stress po nila, doon po sa pagsosoli ng 60 billion. Pero, parang, ano ba mali doon ba doon? Talaga naman pinagsosoli. Tama po yun, pero hindi po yun ang pinakamay na balita eh. Ang pangunahin pong balita po dyan, nilibag. Yung pagtatransfer po ng budget mula PhilHealth, pagkuha po ng gobyerno ay unconstitutional. Kaya po pinasosoli. Yun po dapat. No? Ma-stress po na unconstitutional o paglabag sa batas. Ang ini-stress lang po nila, 60 billion pinasosoli ng Supreme Court. Samantalang ang pinagpasya ng Supreme Court, unconstitutional ba yung paglilipat ng pera o hindi? Unconstitutional siya. Kaya dapat nyong isoli.
Eh ano ba pagkakaiba nun, Badong? Ganun din naman yun. Malaki po pagkakaiba nun. Dahil pag inuna po nyo sa balita nyo na may paglabag sa batas, may dapat managot. Pero pag ang sinabi nyo lang sa balita ay pinagsusoli ng Supreme Court yung gobyerno ng 60 billion, isusoli lang nila. Matutuwa na, yay, isusoli na. Pero pag ang binalita nyo po, ang pagkuha sa pera ng PhilHealth ay unconstitutional. Ibig sabihin, may mga taong dapat maparusahan kasi lumabag sa batas. Naintindihan nyo po, parang walang pagkakaiba pero malaki po ang pagkakaiba. Kung lahat po ng media, ang binalita lang po nila, ayon sa Supreme Court, dapat isoli yung 60 billion ng PhilHealth. Di akala ng mga tao ay susoli lang. Pero ang totoo, ang sinabi ng Supreme Court, illegal lang ginawa ninyo. Kung illegal yung ginawa nila, dapat may managot. Dapat may makulong. Dapat may maparusahan. Doon tayo. Yun po ang trabaho naming mga social media. Yung hindi nila ayaw nilang i-stress para hindi maghanap yung tao na dapat may makulong. Yan yung dapat naming gawin. Yung sinasabi ng Supreme Court, lumabag sa batas. Nilabag ninyo yung batas. Yung batas ng universal healthcare, nilabag ninyo. Eh kung may lumabag sa batas, dapat may makulong, dapat may maparusahan. Pero kung ngayon, ang ini-stress lang ng mga bayarang media, pinasusoli ng Supreme Court yung 60 billion. Hindi po yun. May lumabag sa batas ng universal healthcare na nagsasabi na bawal gamitin ang pera ng PhilHealth sa ibang kaparaanan kung hindi sa pangkalusugan lang. Kung may lumabag po sa batas, dapat nyong isoli yung pera. Kung may lumabag sa batas, dapat may maparusahan. O ngayon, sinabi po ni Carpio yan kahapon. Hindi pa po lumalabas. Ngayon po lumabas yung Supreme Court. Ang sabi ni Carpio, recto may be held for plunder over 167 billion fund transfer. Yung pagta-transfer po ni recto, pwede po siyang makasuhan ng plunder. Yan ang ayaw ibalita ng media, kaya nila binabalita na isosoli lang yung 60 billion. Para pag walang kaso si recto, wala lang, hindi tayo maghanap. Utot ninyong pare-pareho. Kung may lumabag sa batas, dapat may maparusahan. Dapat maparusahan si recto dahil nilabag niya yung batas ng universal healthcare. Ang sabi, ang linaw, matagal na sinasabi yan kasi siya yung gumawa ng batas na yan, si Roque. Matagal na sinasabi ni Roque na bawal niyong pakialaman yung pera ng PhilHealth. Ang pera ng PhilHealth ay para sa kalusugan lamang. Pinakialaman nila. So dapat managot si recto. Dapat sampahan ng kaso. Pero sasampahan ba ng kaso yan? Malamang hindi kasi executive secretary yan. Love your own yan di ba? Ano man, dito na po masusukat kung totoo itong sinasabi ni BBM na siya ay para sa hustisya. Executive secretary mo, lumabag sa batas. Hindi mo ba ipapahuli yan? Si BP Sara, grabe kayo kung makapag-impeach kahit walang nilalabag na batas. Pero yun mo, sinabi ni BP Sara, unang-una nila reklamo. Pinagbantaan ni BP Sara ang buhay ng mga presidente. Alam niyo ba yung sinabi ni BP Sara? Pag ako namatay, buhay na buhay si BP Sara Hindi po pwede, Carpio. Total, madaldal ka na rin lang. Ikaw, Carpio, marunong ka sa batas, dati kang Justice Supreme Court, ngayon mo patunayan na ikaw talaga ay para sa hustisya. Sa'yo nang galing yan, no? Kahapon mo sinabi,
Si Recto may be held, could face plunder and technical malversation. Yan po yung kaso niya kung sakali. Ano ang katwiran ni Carpio? Paano makakasuhan? Ito po ang sinasabi ni Carpio. Makakasuhan si Recto kung pagpapasyahan ng Supreme Court. Nagpasya ngayon ng Supreme Court, Castro. Carpio. Paano yan? Pinagpasyahan na ng Supreme Court na illegal yung ginawa nila. Hindi mo ba papailan ng kaso? Pag hindi mo pinailan yan, Carpio, si Recto, po siya, nakapag-file ka nga ng kaso laban sa China eh. Di ba? Bakit nakapag-file ka ng kaso laban sa China tapos si Recto hindi mo kayang kasuhan? Alam niyo po kung bakit? May budget yun. May budget yung pagkapafile niya ng kaso sa China eh. Billion ng budget niya ron eh. Ibig sabihin, Carpio, pag hindi ka ba-budgetan, kahit alam mo nang dapat kasuhan si Recto, hindi mo kakasuhan. Yan makikita kung anong uri ka ng tao. Yung China, inasuhan mo kahit alam mo naman na hindi nyo naman kayang parusahan yung China. Pero eto, ikaw pa nagsabi. Kahapon ko pa binalita yan, yung sinabi mo eh. Ngayon lang lumabas yun sa Supreme Court eh. Naunahan mo pa eh. Ibig sabihin, baka may nagsabi na sa'yo, nalalabas na yung Supreme Court ruling. O nahulaan mo na, nalalabas na. Ngayong nagsabi na yung Supreme Court, ibig sabihin, si Recto nilabag niya yan. Pwede pa nga si Marcos eh, di ba? Di natin alam. Wala akong, hindi ako abogado eh. Kasi inapprove ni Marcos talaga yan. Pinirmahan niya yan. Yung batas na yan. Pinayagan niya si Recto na kunin yan. Sabi ni Erese, di ba? Pumayag siya na kunin yung 60 billion ng PhilHealth. Tapos sabi ng Supreme Court ngayon, labag sa batas ang ginawa ninyo. Kung labag sila sa batas, walang parusa dahil executive secretary, kawawa naman yung mga nagnakaw ng mga sardinas, nagnakaw ng mangga, nagnakaw ng noodles, pinaparusahan. Badung, baka naman hindi binulsa yan ni Recto. Sabi ni Carpio, kahit ni 1 sentimo, wala kang binulsa. Lumabag ka pa rin sa batas. Kasi yung intended ng batas na ilagay yan para sa kalusugan, nilagay mo sa flood control. Okay. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede po kayo magbigay ng reaksyon at higit sa lahat,